Sa simula ng pagdating ng mga Kastila hanggang sa pag-akyat sa kapangyarihan ni Pangulong Marcos Jr., maraming kapansin-pansin na pangyayari ang nagmarka sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa ating listahan ngayon ay ating tuklasin ang ilang kahanga-hangang kwento at kakaibang pangyayari na bumida sa ating nakaraan. Ito ay mga kwento na nagdulot ng pag-iba at humulma sa ating kasaysayan na nagpapakita ng kakaibang mga yugto. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Nang pumait ang lasa ng soft drinks, noong 1992 ay nilunsad ng isang sikat na kumpanya ng soft drinks sa bansa ang Number Fever, isang lottery type na promo contest na pumatok sa masang Pinoy, kung saan nangako ito na kung sino man ang makakakuha ng tansang may numerong 349 ay mananalo ng tumataginting na 1 milyong piso. Ang siste ay nagkaroon ng pagkakamali sa winning number na inanunsiyo sa ikalawang leg ng promo. Ang 349 pala ay isang losing crown ng naunang promo period kung saan may 800,000 tansan ang nagtataglay ng ganitong numero. Dito pumait ang lasa ng soft drinks. Hindi pumayag ang daandang libong nanalo na may hawak ng tansan na may numerong 349. Tumagal ang kaso at sa huli ay napilitan din ng kumpanya ng soft drinks na magbigay na lamang sila ng halagang 500 pesos sa bawat taong nagmamayari ng 349 na tansan bilang kabayaran at sign of goodwill. Nalugi ang kumpanya ng 250 milyon. Sa kasaysayan, isa ito sa pinakamalaking pagkalugi ng isang kumpanya ng isang bagsakan. Amazing Grace. Si Mary Grace Baloyo o mas nakilala bilang si Amazing Grace ay isang Pinay fighter pilot at itinuring na isang bayani na isakripisyo niya ang kanyang buhay sa ngalan ng daang-daang kababayan sa isang insidente na naganap noong 2001. Magka-crash ang bomber aircraft na sinasakyan nila ng kanyang co-pilot na si Captain Ben Nasayaw sa isang residential subdivision sa Clarkfield. Ngunit imbes na mag-eject para mailigtas ang sarili kagaya ng ginawa ni Nasayaw, ay mas pinili na Amazing Grace na manatili sa manibela ng eroplano at manyobrahin ito palayo sa naturang residential area. Bumagsak ang eroplano sa isang bakanteng lote sa di kalayuan at nasawi doon si Amazing Grace. Tinatayang higit sa 200 residente ng naturang subdivision ang nailigtas sa tunay na kabayanihan ni Amazing Grace. Isang natatanging leksyon ng ating mapupulot dito na ang katapangan ay walang pinipiling kasarian at karapat-dapat lamang ang naging desisyon ni Amazing Grace. Luneta hostage taking A23 ng Agosto 2010. Armado ng isang handgun at M16 ay hinostage ni Rolando Mendoza ang isang tourist bus sa Maynila na may sakay na 25 turista mula Hong Kong. Tumagal ng 10 oras ang hostage drama, ngunit nauwi lamang sa isang madugong katapusan, kung saan napatay ni Mendoza ang 8 turista bago siya nabaril ng mga nakaabang na sniper. Tumangging humingi ng tawad si dating Pangulong Aquino sa pamahalaan ng Hong Kong sa nangyaring trahedya. Bagkus ay si Manila Mayor Joseph Estrada ang pumunta sa Hong Kong para personal na humingi ng paumanhin. Ang nabigong pagpigil ni Joseph Estrada sa pagpataw ng parusang kamatayan kay Eduardo Agbayani dahil sa bising linya ng telepono. Ilang minuto bago tuluyang bitayin ang convicted rapist na si Eduardo Agbayani noong Enero 25, 1999 sa pamamagitan ng lethal injection, ay nakatanggap si dating Pangulong Estrada ng tawag mula sa kanyang spiritual advisor na si Bishop Teodoro Bacani at sinabing ang 3 anak na babae ng biktima ng pangahalay ni Agbayani ay handa ng patawarin ang kanilang ama. Ang siste nang tumatawag na si Pangulong Estrada sa New Bilibid Prison upang ipatigil ang pagbitay ay hindi nito makontak at busy ang naturang linya na sana'y makapagliligtas kay Agbayani. 1 minuto matapos mamatay si Agbayani ay tsaka pa lamang nakatawag si Estrada sa naturang kulungan. Si Dante Barona na hari ng stunt noong 1981 ay pinatunayan ng aktor at direktor na si Dante Barona na siya talaga ang hari ng stunt matapos niyang gawin ng isang makapanindig balahibo. Nang walang kadobol, harness o anumang safety gears, makaraan siyang tumalon mula sa highest point ng San Juanico Bridge na may 134 na talampakan o katumbas ng 12 palapag na building ang taas sa pelikulang Hari ng Stunt. Buhay na lumutang si Barona matapos ng ilang segundong pagkakalubog sa tubig nang wala man lang pinsalang tinamo. Metro Manila Film Festival Best Actor at Actress Award noong 1997. Take it! Naging patok ang katagang ito noong dekada 90 matapos maganap ang dayan sa 1994 Metro Manila Film Festival.
kung saan si Gabby Concepcion at Rufa Gutierrez ang prinoklamang nanalo bilang Best Actor and Actress, samantalang ang totoo palang nanalo ay si Edu Manzano at Aiko Melendez. Kalauna inamin ng talent manager nila Gabby at Rufa na si Lolit Solis ang siyang utak ng naturang scam. Ang kaso ni Flor Contemplacion noong March 17 taong 1995. Ang OFW na binitay sa pamamagitan ng pagbigti sa Changi Women's Prison sa Singapore. Siya'y nahatulan ng pagpatay sa kanyang kapwa OFW na si Delia Maga at Nicholas Wang, isang batang nasa pangangalaga ni Maga. Ang kaso ni Contemplacion ay nagbigay ng lamat sa relasyon ng dalawang bansa at nagpasimula ng isang pambansang debate patungkol sa suporta ng pamahalaan para sa mga OFWs. Si Flor Contemplacion ay sinilang noong Enero 7, 1953 sa lungsod ng San Pablo, Laguna. Matapos ang kanyang kamatayan ay tinawag siyang bayani ng Noy Pangulong si Fidel V. Ramos. Ang kanyang asawang si Amelita Ramos na nooy unang ginang ay kasama sa mga sumalubong sa kabaong ni Contemplacion sa NAIA noong Marso 19. Isang pambansang pakikiramay at pagluluksa ang itinaos. Si Contemplacion sa kabila ng pagiging inosente o pagiging may sala ay naging isang sikat na figura ng umano'y di makatao, abusado at mapagmalupit na mga kalagayan ng paggawa ng hinaharap ng maraming mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Sa maikling paglalakbay sa ibang yugto ng kasaysayan ng Pilipinas ay natuklasan natin ang mga hindi inaasang pangyayari na nagbigay daan sa kamanghamanghang pagbabago sa ating bansa. Ang nakaraang ito ay isang makabuluhang paglalakbay na naglalaman ng mga pangyayaring nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unlad at pagkakaisa sa ating kasaysayan. Ito ay hindi lamang simpleng pagtuklas sa nakaraan, kundi isang mahalagang inspirasyon upang higit pang magsikap sa pagtataguyod ng makatarungan at kapayapaan. Sa pagsasanib ng ating mga puso at isipan sa mga kwento ng ating nakaraan, mas napapahalagahan natin ang pag-unlad ng ating bansa. Ang mga kwento ng tapang, pagkakaisa at pagsusumikap ay nagsilbing ilaw na nagtulak sa atin tungo sa hinaharap na puno ng pag-asa. Ikaw kaibigan, anong masasabi mo sa mga pangyayaring ito sa ating kasaysayan? Pakikomento lamang po sa ibaba. Hinihimok din natin ang lahat na mag-like at subscribe para mas marami pang kwento at impormasyon kagaya nito. Hanggang sa susunod na episode kaibigan, maraming salamat po sa suporta.